Nagsimula ang pelikula sa madilim at malalim na kagubatan, kung saan sumisigaw ang isang babae at tumatakbong walang sapin sa kanyang paa para sa kanyang buhay. Ang babae ay isang tagapagmana na nagngangalang Emma Ward, na sinusubukan ang lahat ng kanyang makakaya upang tumakas, ngunit ang kanyang pagtakas ay napunta sa pagtapak sa matutulis na piraso ng salamin. Sa kabila ng matinding sakit, buong tapang niyang inalis ang bubog at ipinagpatuloy ang kanyang pagtakbo. Ngunit sa sandaling malapit na siya sa kalsada, nahuli siya ng isang bitag at nasuspinde sa ere. Habang sumisigaw para humingi ng tulong, ginamit niya ang bubog at isinulat na buhay si Emma sa balat ng isang kalapit na puno. Lumipat ang eksena sa isang magkasintahan na nagmamaneho sa kalsada, si Betty, at isang hindi kilalang lalaki na tatawagin na lang natin sa pangalang driver, na naglalakbay papunta sa kung saan. Galit si Betty dahil kailangan nilang lumipat ng bayan, at sinisi niya ang lalaking nakaupo sa tabi niya para dito, na tila sinusubukang pasayahin siya. Nang dumating ang gabi, nagpa siya ang magkasintahan na manatili sa isang hotel upang magpahinga. Pagdating doon, nakipagkita ang driver sa receptionist, at ibinigay ang kanyang credit card para sa pagbabayad. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ng driver ay nananatiling hindi alam, at sinabi ng receptionist na hindi karaniwan ang kanyang pangalan. Maya-maya, habang nanunood ng telebisyon sa kanilang silid, ang dalawa ay nanood ng balita tungkol sa nawawalang batang babae na nakita natin sa unang eksena, si Emma. Binanggit sa report na ang mga detective ay nakarating sa puno na minarkahan ni Emma, at ang mga ukit ay tila mga 6 na buwang gulang na. Dito rin natin makikita na may mga peklat sa tiyan si Betty, kaya naman humingi sa kanya ng tawad ang kanyang partner. Samantala sa kabilang panig ng kwento, isang gang ng mga magnanakaw na pinamumunuan ni Hoag, ang nagnanakaw sa isang malaking bahay. Kabilang sa mga magnanakaw ay ang kapatid ni Hoag na si Ethan, ang kanyang kasintahang si Maria, si Danny, at si Flynn, na halos walang silbi, ngunit nasa grupo pa rin dahil siya ang kasintahan ng anak na babae ni Hoag. Habang ninanakawan nila ang bahay, hindi inaasahang bumalik ang mga nakatira dito. Ang mayamang pamilya ay bumalik sa kanilang malaking mansyon, ngunit sa lalong madaling panahon, ang kanilang pananabik ay mabilis na napalitan ng takot nang makita ang grupo ng mga magnanakaw. Nang ma-realize na nasa panganib sila, ang ama ng pamilyang yon ay nagsimulang mag-dial ng 911, ngunit bago pa siya makatawag sa pulisya, sinimulan silang barilin ni Flynn at pinatay ang buong pamilya. Nagalit si Hoag sa walang kabuluhang pagpatay, at sumigaw sa kanya para sa pagpatay sa kanila. Ang tunog ng putok ng baril ay tiyak na nakaalerto na sa mga pulis, at ngayon, lahat sila ay kailangan ng umalis. Samantala, tinanong ng driver si Betty tungkol sa hapunan habang siya ay nasa higaan. Gayunpaman, nainis lang si Betty at sinabi na baka gustong tanungin ni driver ang isa pa niyang kasintahan, kung ano man ang ibig sabihin nito. Pagkatapos nito, lumabas ang magkasintahan para sa hapunan sa isang magandang restaurant sa tapat ng isang gasolinahan. Sa loob ng restaurant, pinaglingkuran sila ng anak ni Hoag, si Amber, na nagtatrabaho doon. Hindi nagtagal, si Hoag at ang kanyang gang, na naghahanap ng makakain, ay pumasok sa parehong restaurant. Habang pinapanood si Betty na nakaupo kasama ang kanyang kasintahan, si Flynn, bilang ang pinakawalang kwentang miyembro ng gang, ay nagpas siyang gumawa ng kanyang move at agad na pumunta sa kanilang mesa. Noong una, hindi siya pinansin ng magkasintahan, ngunit pagkatapos ay binalaan siya ng driver na umalis. Hindi kinaya ng ego ni Flynn ang pagtanggi, at sinimulan niyang bastusin si Betty. Halos magsimula na ang pisikal na labanan sa pagitan nila, ngunit bago pa makakilos ang driver, dumating si Hoag at ang kanyang mga tauhan, na pinilit si Flynn na umalis. Humingi ng paumanhin si Hoag sa magkasintahan, at pinaalalahanan si Flynn na huwag tumae kung saan siya kumakain. Gayunpaman, hindi pa dito nagtatapos ang bangungot para sa magkasintahan, dahil nang pauwi na sila sa hotel, binasag ni Flynn ang driver's window at naging sanhi ito ng pagbangga ng sasakyan. Sa pag-aakalang mayaman ang magkasintahan at may dala-dalang mamahaling bagay, ninakaw ni Flynn ang kanilang sasakyan at dinala ito pauwi. Naniniwala siya na makukuha nila ang bank code ng driver, at sinubukang isama si Hoag at ang kanyang kapatid na si Ethan sa kanyang masamang plano. Gayunpaman, nagalit si Hoag, at binalaan siya na kapag nakagawa pa siya ng isa pang maling hakbang, katapusan na niya. Habang unti-unting iminumulat ng driver at Betty ang kanilang mga mata, nakita nila ang kanilang mga sarili na nakakulong sa isang gasolinahan, at nakatali ang kanilang mga kamay sa isang upuan. Hindi nagtagal, dumating doon si Ethan at nagbanta na papatayin si Betty sa pamamagitan ng paglalagay ng kutsilyo sa kanyang leeg.
Ngunit pagkatapos, tila pagod na si Betty sa buhay na kasama ang driver. Sinabi niya sa kanya na magkita na lang sila sa kabilang buhay, at idiniin ang kanyang leeg sa talim ng kutsilyo. Nang makita ito, nagalit ang driver, nakaalpas sa kanyang pagkakatali, at inatake si Ethan. Ngunit sa oras na tapos na siya, patay na si Betty. Sa kabilang banda, sinimulan ni Flynn ang paghahanap sa sasakyan ng driver, kung saan nakita niya ang kanyang wallet at ilang mga hindi kawili-wiling papeles. Nang buksan niya ang trunk, napansin niya ang 2 butas sa dingding, na may mga matang nakatitig sa kanya mula sa likuran. Nagulat siya nang matuklasan ang isang batang babae sa trunk ng sasakyan, na nakatago sa likod ng sasakyan. Habang ang iba ay nanunood mula sa loob ng bahay, sina Flynn at Maria ay nahirapang ipasok ang babae sa bahay. Habang pinapasok ng dalawa ang dalaga, si Hoag at ang iba pa ay pumunta sa ibaba nang marinig nila ang kaguluhan. Sa puntong ito, nagsimulang sumigaw ang babae sa mga tao sa paligid niya, at sinabihan silang tumakas hanggat kaya pa nila. Binanggit niya na delikado ang may-ari ng sasakyan kung saan siya ikinulong, na isang pahiwatig na ang driver ay isang walang pusong tao. Pagkatapos ay binalaan niya sila, at sinabi na maaaring papunta na dito ang driver upang patayin silang lahat. Hindi nagtagal, nagpakita si Amber at nang sabihin niyang hindi nila makontak si Ethan, iginiit ng babae na siguradong patay na si Ethan sa puntong ito. Kasunod ng utos ni Hoag, nagtungo sina Danny at Maria sa gasolinahan para tingnan si Ethan. Pagdating ni Danny at Maria doon, hindi sila handa sa tanawing naghihintay sa kanila. Gaya ng inaasahan, kinilabutan sila nang makita ang duguan at walang buhay na katawan ni Ethan. Nakita din nila ang bangkay ni Betty, at ang driver ay wala na doon. Pagkatapos ay isinakay ng dalawa ang bangkay ni Ethan sa van, at ibinalik ito sa kanilang hideout. Sa loob ng bahay, ibinigay ni Amber sa dalaga ang kanyang damit para makapagpalit siya, kung saan makikita natin ang mga peklat sa katawan ng dalaga na katulad ng nakita natin kay Betty kanina, na nagpapahiwatig na si Betty ang bagong biktima ng driver. Sa panahong yun, biglang na-realize ni Amber na nakita na niya ang babae sa telebisyon dati. Dito na nabunyag na ang babae ay si Emma Ward, ang babae na nakita natin sa simula ng pelikula. Siya ay isang mayamang tagapagmana na nawala, matapos patayin ang 14 sa kanyang mga kaibigan, at ang driver ang responsable sa massacre. Gayunpaman, ang pinakamahalagang balita ay ang pamilya Ward ay nag-aalok ng $2 million na reward para sa anumang impormasyon na hahantong sa pagbawi ng kanilang anak na babae. Hindi nagtagal, dumating sina Danny at Maria na may malungkot na ekspresyon sa kanilang mukha, at binasag ang nakakatakot na balita tungkol sa namatay na si Ethan. Nang makitang patay na ang kanyang kapatid, nagalit si Hoag at nagpas siyang hanapin ang driver kahit ano pa ang mangyari. Matapos ilipat ni Flynn at Danny ang bangkay ni Ethan sa isang shed, biglang nagising ang bangkay, ngunit mas nakakagulat nang hindi inaasahang lumabas ang driver mula sa loob ng kanyang katawan. Samantala, inatake ni Emma ang mga miyembro ng gang at sinubukang tumakas, ngunit pinigilan siya ni Hoag. Kasabay nito, napansin ni Emma ang driver na nakatayo sa labas, na puno ng dugo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hoag na maghihintay siya hanggang sa mapatay silang lahat ng driver. Pagkatapos hugasan ng kanyang katawan, pumunta ang driver sa kanyang truck, kung saan nagpalit siya ng kanyang damit, at naghanda gamit ang kanyang maraming armas. Nang lumabas si Hoag at ang kanyang mga tauhan upang hanapin ang driver, biglang tumama kay Hoag ang isang bakal na pana at tumagos sa kanyang dibdib. Natamaan din si Danny ng isa sa mga bitag na nilagay kanina ng driver. Sina Flynn at Maria ay nagsimulang magpaputok ng kanilang baril sa driver, ngunit hindi nagtagal ay napilitan din silang umatras. Nagsimulang magpanik si Danny dahil maraming dugo ang nawawala sa kanya, at patay na rin ang kanilang pinuno. Nabuo ang pagtatalo sa pagitan ni Maria at Flynn, dahil si Danny ay kailangang dalhin agad sa ospital. Sa sandaling yun, pinasabog ng driver ang kanilang van, na iniwan silang walang ibang choice kundi ang lumaban. Nagwagi ang driver matapos mahuli si Hoag, ngunit ang kanyang pagkauhaw sa paghihiganti ay malayo pang matapos. Sa isang malupit na pagpapahirap, walang awa niyang itinulak si Hoag sa isang meat grinder. Namilipit sa sakit si Hoag, habang ang driver naman ay sinabi kay Hoag na hindi siya serial killer, kundi isang baliw, na mahilig pumatay sa grupo o maramihan. Pagkatapos nito, sa isang huling kakilakilabot na pagtulak, inilagay na ng driver si Hoag sa meat grinder, na kalaunan ay pinutol ang kanyang mga laman at buto, at tuluyan ng tumapos sa kanyang pagdurusa.
Samantala sa bahay, tinanong ni Amber si Emma kung bakit siya na lang ang buhay, na sinagot naman ni Emma na maaaring nagkagusto sa kanya ang driver. Sa isang flashback, ipinakita ang driver na ikinulong ang sarili kasama si Emma, kung saan doon siya titira hanggang sa nabubuhay siya, dahil ang driver lamang ang tanging makakapagpalaya sa kanya. Matapos itong sabihin kay Emma, tinuruan pa niya ito kung paano iligtas ang kanyang buhay, bago hiniwa ang isang ugat sa kanyang sariling leeg. Dito rin nabunyag na si Emma ang nagligtas sa kanyang buhay. Sa pagsabog ng van, at ngayong patay na si Hogue, sumiklab ang away sa pagitan ni Amber at Maria. Ngunit bago pa ito lumala, may kumatok sa pinto, na pinilit ang grupo na tingnan ang sitwasyon sa labas. Gayunpaman, nang sumilip sila sa labas ng pinto, nakakita sila ng isang bag na nakasabit sa labas. Sinubukan ni Flynn na tingnan ito ng mas malapit, at nakita na ang singsing ni Hogue ay tila nakasabit kasama ang bag. Nang makita ito, nagalit si Flynn, at nang sinipa niya ang bag, ang mga piraso ng laman ni Hogue ay bumagsak sa sahig, na labis namang ikinasindak ng lahat. Pagkatapos nito, plano ni Danny at Amber na tumakas gamit ang sirang jeep mula sa kanilang garahe. Nagawa nilang ligtas na makapasok sa garahe, ngunit nang sinubukan nilang simulan ang makina, ang jeep ay hindi gumana ng maayos, dahilan para mapilitang lumabas si Danny at ayusin ito. Gayunpaman, habang tinatapos ni Danny ang pagkukumpuni ng sasakyan, biglang lumitaw ang driver mula sa kung saan at naglunsad ng isang marahas na pag-atake. Nang makita ito, natakot si Amber at tumakbo palayo sa kakahuyan. Sinimulan siyang habulin ng baliw, at pagkatapos ay sinaksak siya ng isang malaking kutsilyo. Nang marinig ang mga sigaw ni Amber, hindi siya natulungan ni Flynn at Maria, ngunit nagpa siya silang tumakas sa impyernong ito. Matapos panoorin si Danny na namatay sa garahe, nagsimulang umiyak si Maria, at nagpa siya silang isama si Danny nang ma-realize nilang halos buhay pa naman siya. Kalaunan, habang nagmamaneho ng jeep, biglang nabangga ni Flynn si Amber na sumulpot na lang mula sa kung saan at napatay siya. Kalaunan, ibinaba nila si Danny sa harap ng ospital at pagkatapos ay nagpatuloy na sa pagtakas mula sa driver. Hindi nagtagal, nagpa siya ang grupo na magpahinga para sa gabi, at nakarating sa Highway Hotel kung saan nagsimula ang buong kwento. Habang inilalabas ni Flynn ang credit card ng driver para bayaran ang kwarto, biglang naghinala ang receptionist. Pagkatapos ay tinawagan niya ang sheriff, at inalerto sila sa kakaiba at potensyal na ilegal na aktibidad na nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Kalaunan, habang naliligo si Maria, sinimulan ni Flynn ang pangbabastos kay Emma, ngunit dahil mabilis siyang nakapag-isip, inexcuse niya ang kanyang sarili at nagtungo sa banyo. Natatakot siya dahil hindi siya hahayaan ni Flynn na mabuhay, ngunit nang tila wala ng pag-asa, tumulong na si Maria, na nag-alok kay Emma ng sarili niyang baril at pagkakataong makalaban. Ilalabas na sana ni Flynn si Emma nang sa wakas ay dumating ang sheriff sa hotel at hiniling kay Flynn na berepikahin ang kanyang pagkakakilanlan. Si Flynn, nang hindi nagdadalawang isip, ay pinatay ang sheriff gamit ang isang putok. Samantala, biglang sumulpot ang driver sa banyo, at agad na pinatay si Maria. Matapos malaman ang tungkol sa pagkamatay, agad na tumakas si Emma, habang si Flynn naman ay hinabol siya. Nang hindi inaasahan, binangga ng driver si Flynn, na naging sanhi ng kanyang paglipad. Nang makita ang baliw na driver, sinimulan siyang barilin ni Emma, ngunit bago pa niya ito mapatay, na-realize niyang wala na siyang bala. Nang wala ng ibang choice, tumakbo na si Emma para sa kanyang buhay, ngunit agad siyang sinundan ng driver. Nagmakaawa ang baliw na tanggapin na siya, ngunit biglang sumipa ang survival instinct ni Emma at inatake siya gamit ang isang metal pipe. Sa sandaling yun, biglang nagpakita si Flynn na may dalang shotgun at pinaputukan sila, ngunit itinulak ng driver si Emma at sa kanya tumama ang bala. Sa kabila nito, nakaligtas ang driver dahil sa kanyang Kevlar vest na humantong sa laban ng dalawa. Ang dalawang lalaki ay nakibahagi sa isang malupit na suntukan, bawat isa ay determinadong makuha ang kalamangan sa bawat suntok. Nang papatayin na sana ni Flynn ang driver, biglang pinatumba ni Emma si Flynn at kinuha ang shotgun. Kahit na kinakabahan, iginiit niya na siya lang ang papatay sa kanya, at mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Emma habang itinututok ang baril sa driver. Ngunit sa kabila ng kanyang desperadong pagtatangka, hindi niya magawang patayin ang driver dahil nakalimutan niyang itulak ang bagong shell sa shotgun. Nang humanga sa kanyang katapangan, lumapit ang driver kay Emma, at sinabi sa kanya na malaya na siya ngayon. Pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo at hiniwa ang tiyan ni Emma para kunin ang tracker na ginamit para i-track si Emma sa buong pelikula.
Walang kalaban-laban si Emma na nakahiga sa kalsada, nang muling kunin ng driver ang baril at walang awang pinatay si Flynn. Sa kasamaang palad, nakita ng receptionist ang lahat, kaya walang choice ang driver kundi patayin din siya. Kinabukasan, umalis ang driver patungo sa kanyang huling destinasyon, ang ospital, kung saan ginagamot si Danny, at bumulong sa kanya na walang pwedeng mabuhay. Pagkatapos ay nagpatuloy ang driver sa pagpatay sa huling miyembro ng tropa ni Hogue sa kanyang kama sa ospital gamit ang isang clipboard. Kasabay nito, isang news reporter ang nagulat na si Emma ay kinidnap ng gang ni Hogue sa buong oras na ito. Pagkatapos patayin si Danny, nakita ng driver si Emma na dinadala sa ospital sa isang stretcher. Bago umalis, lumapit ang driver kay Emma at hinawakan ng kanyang mga kamay, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.